Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Noong unang panahon sa Pilipinas, bago pa man dumating ang mga Kastila, may isang panday na kilalang kilala dahil sa mga ginagawa niyang sandatang yari sa bakal at mga kanyon na ginagamit noon sa paglaban sa mga Chinese pirates at maging sa mga Spanish colonizers. Siya si Panday Tira at ang husay niyang ito sa paggawa ng mga nilikhang bakal ay ipinamana na niya sa mga kababayan natin sa bayang ito. Na ang pangalan naman ng bayang ito ay nagmula sa pangalan ng isang puno na matatagpuan noon sa paligid nitong Rio Grande de Pampanga. Na ang bayang ito na nagsimula bilang isang maliit na settlement sa pampang ng ilog, ngayon ay isa ng maunlad at sumusulong na bayan dito sa lalawigan ng Pampanga. Tara na! Samahan niyo kaming muli. Pasyalan natin ang mga kababayan nating magpapanday at balikan natin ang yaman at kultura ng bayan ng Apalit. Dito lamang po sa paborito ninyong travel and history show, ang Landmark. Tinuturing na isa sa pinakamatatandang munisipalidad hindi lamang dito sa lalawigan ng Pampanga kundi maging sa buong bansa. Ang bayan ng Apalit ay nadiskubre ng mga Kastila noong 1582. 6 na dekada lamang ang nakalipas mula nang madiskubre ang Pilipinas ng mga kolonistang Kastila. Tinatawag na the Pampanga's Gateway to Manila at Blacksmith Capital of Pampanga, ang Apalit ay isang bayang sumulong at umunlad. At sa paglipas ng panahon ay sinisikap na mapanatili ang kinagislang pamumuhay at kultura. Ngayon, ang Apalit ay isa ng first-class municipality at dahil nga nasa Central Luzon at sakop ng malawak na lupang sakahan, ito ay isang agricultural at industrial town na matatagpuan sa bandang silangang kanluran ng lalawigan ng Pampanga. Kung titingnan sa mapa, ang Apalit ay napapagitnaan ng dalawang lalawigan, ang Pampanga at ang Bulacan. Dahil nga sa ito ay nasa boundary, maraming posibleng madaanan para makarating sa bayang ito. Mula sa NLEX ay pwedeng dumaan sa may Santa Rita exit o kaya naman ay sa may Plaridel Bypass Road sa may Balagtas, Bulacan at dadaan sa may Pulilan, papunta naman ng Apalit. Pwede rin naman mula sa Baliwag o kaya naman ay sa may San Simon exit. Andito tayo ngayon sa isang footbridge dito sa isang area ng Apalit. Dito sa footbridge na to, mapapansin ninyo na merong dalawang highway dito sa gilid. Itong highway na to, itong NLEX. Minsan kasi pag napapadaan ako sa NLEX, napapansin ko tong mga ganitong footbridge. Natanong ko pa nga sa sarili ko kung may dumadaan nga ba kaya talagang tao doon o ano bang gamit doon. Ito pala yon. Ang Apalit ay matatagpuan sa eastern portion ng probinsya ng Pampanga dito sa Central Luzon Region. Naliligiran ito ng mga bayan ng San Simon sa may north, Kalumpit, Bulacan naman sa south,
Sa west naman ay ang mga bayan din ng Pampanga na Macabebe at Minalin. At sa east naman ay ang mga bayan ng Bulacan, ang Baliwag at Pulilan. Ang Apalit ay binubuo ng 12 barangay at ang topografiya nito ay isang flat terrain o kapatagan na hinahati ng Pampanga River na dumadaloy mismo sa gitna ng munisipalidad. Dahil nga ang Central Luzon ay nasa pampang ng ilog, pagsasaka at pangingisda ang pangunahing kinabubuhay ng mga Apaliteños. Bagamat marami na rin na mga industriya at business establishments dito sa Apalit tulad ng metalcraft at cottage industries, majority pa rin ang pagsasaka. Kaya naman kapansin-pansin ang malalawak na bukirin sa kapaligiran ng bayang ito. At sa pang-araw-araw na buhay at pamumuhay ng mga kababayan natin dito, talaga namang masasabi nating masipag at matyaga ang mga Apaliteños dahil alam naman natin kung gaano kahirap at katyaga na linangin at pagyamanin ang mga bukirin na ito. But generally, hindi lang ang pagiging masipag at masikap ang pinagmamalaking katangian ng mga kababayan natin dito sa Apalit. Ang kanilang pagiging masayahin at magiliw ang una nang sumalubong sa amin. Sino nga ba naman ang makakalimot sa warm welcome na isinalubong sa amin ng mga kababayan natin dito? Kita sa kanilang mga mukha ang mga ngiti at saya. Kahit pa nga sabihing duman sila sa matinding kalamidad bago pa man kami makapasyal dito sa kanilang bayan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, sinasabing umiiral na ang isang malawak na pamayanan sa dakong ito. Ang mga Malayan immigrants na nagsettle sa pampang ng Rio Grande de Pampanga ang sinasabing mga ninuno ng mga kababayan nating Apaliteños. Ang pag-iral ng bayan ng Apalit ay naitala as early as 1587, taon kung saan nakarating ang mga misyonerong Agustino sa dahong ito at nagsimulang ikumberte ang ating mga ninuno sa relihiyong dala ng mga banyaga. Pero ang opisyal na recorded foundation ng bayang ito ay naitala noong 1590 at mula noon ay itinatag na ang isang komunidad na pinamahalaan ng mga Kastila. Ang Apalit noong unang panahon ay binubuo ng 4 na encomiendas o maliliit na pamayanan. Ito ay ang Kapalangan, Apali o Pale, La Castilla at Kabambangan. Ang La Castilla ang ginawang town proper at dinaglaon ay pinalitan ng pangalang San Juan Nepomuceno. Ang 4 na encomiendas na ito ang pinaka-nucleus noon ng pamayanan ng Apalit. Saan nga ba nagmula ang pangalang Apalit? Ayon sa ilang tala ng kasaysayan at maging sa mga nagpasaling-saling kwento ng ating mga lolo at lola, ito raw ay nagmula sa pangalan ng isang puno na kung tawagin nga noon ay Apalit. Nakilala na ngayon sa katawagang Pterocarpus indicus o Nara. Yan po ang ating pambansang puno. Nara ang tawag sa Katagalugan at Apalit naman ang tawag sa Kapampangan. Noon daw ay may isang pagkalaki-laking puno ng Apalit o Nara na matatagpuan sa lugar na ito, na dahil daw sa laki, ang yabong ng mga dahon nito ay kayang liliman ang halos buong komunidad. At ang katawan daw dahil sa laki ay hindi daw kayang mayakap ng 10 tao na magkakahawak ang kamay. O ano, na-imagine nyo na ba kung gaano kalaki ang puno ng Apalit na yon? Pero ayon sa mga sinaunang tala, ang malaking punong ito ng Nara o Apalit sa pampang ng ilog ang sinasabing pinaka-landmark para sa mga travelers at merchants ng mga panahong yon. Di nga naglaon, ang lilim ng mayabong na punong ito ang naging palengke ng mga ninuno natin noon at naging maunlad ang kalakalan at palitan ng produkto mula sa mga karatig bayan sa dahong ito. Ay gulok, piko o asarol o kaya naman ay mga pangdekorasyon na gawa sa metal. Abay, kung pag-uusapan ay ang paglikha ng mga produktong gawa sa bakal o yung tinatawag na pagpapanday, ay number 1 dyan ang Apalit. Yan ay dahil ang mga kababayan nating Apaliteños ay kilala bilang ilan sa mga pinakamahuhusay na panday. Maunlad at malawak ang industriya ng pagpapanday dito sa Apalit. At marami sa mga kababayan natin dito ay ito na ang kinagisnang hanap buhay. Ang pagiging blacksmith o panday.
Isang barangay nga ang aming pinuntahan at nadiskubre namin na halos lahat ng kabahayan dito ay iron at metal craft ang negosyo. Mula sa pagpapanday ng mga kasangkapan, paggawa ng mga dekorasyon at iba't iba pang mga produkto na mula sa bakal at metal. Nakakatuwa ngang panoorin dahil kitang-kita namin kung papaanong ang isang simpleng bakal at metal scrap ay nabubuo at nagkakahugis. At sa pamamagitan ng malalakas na braso sa pagpapanday at sa masusi at maingat na pagdidisenyo ay nakakalikha ang ating mga kababayan ng mga produkto na talaga namang nakamamangha. Sabi nga, work of art. Pero ang pukpukan dito, nakakatulig man sa tenga ang lakas. Kapag pinakinggan mo ay parang music na rin sa pandinig. May tone at rhythm, lalo na kapag pinapanood ang kanilang pagpapanday. Na mula sa apoy at nagbabagang bakal ay makakalikha sila ng isang napakagandang produkto. Ang Baryo Kapalangan ay kinuha ang pangalan mula sa Kapampangan word na palang, na ang ibig sabihin ay bolo. Ang Kapalangan na ay lugar kung saan matatagpuan ang pandayan ng dakilang Filipino na si Panday Pira. Ngayon, ang industriya ng pagpapanday ay matatagpuan sa barangay ng Kapalangan, Kasinala at San Vicente dito sa Apalit. Sinasabing ang blacksmiths of Apalit ay tinuturing na mahuhusay na bolo maker dito sa ating bansa. Paano nga ay minanapa ng mga Apaliteño sa kanilang mga ninuno ang husay sa pagpapanday ng mga bolo at gulok. Ang bolo at gulok ang tinuturing na tradisyonal na sandata nating mga Pilipino. Ginamit ito noon ng ating mga ninuno sa kanilang pakikipaglaban sa mga kaaway at sa mga banyagang gustong sakupin ang ating bansa noon. Sa mga lumang litrato nga, makikita natin, mapalalaki man o babae, may sukbit o may nakasabit na bolo sa kanyang bewang. Gamit na sa pang-araw-araw na pamumuhay, sandata at proteksyon pa sa kaaway. Pero ngayon, ang gulok at bolo ay ginagamit na lang ng mga kababayan natin na pamputol ng puno, pantabas ng damo, pambiyak ng buko at iba pa, lalo na yung mga nakatira sa kabundukan. Pero sa mga kababayan nating magsasaka ay importante ito, lalo na yung tinatawag na karit o ginagamit sa paggapas ng palay sa bukid. Gulok, bolo, asarol, piko, sari-sari, lahat ng metal products nandito sa Apalit. Kaya kung papasyal kayo dito sa Apalit at balak nyong bumili ng mga kasangkapang bakal, tsak na matutuwa kayo. Ang daming i-offer sa inyo ng mga kababayan nating Apaliteños na nasa dugo ang pagpapanday. Alam niyo ba kung bakit mahuhusay na panday ang mga kababayan natin dito sa Apalit? Simple lang ang sagot dyan. Yan ay dahil ang mga Apaliteños ang pinamanahan ni Panday Pira ng kanyang pagiging mahusay na manlililok at manghuhubog ng bakal. Kilala nyo ba si Panday Pira? Sino nga ba siya? Ang mabuti pa, itanungin natin ang mga kababayan natin dito sa Apalit kung kilala ba talaga nila si Panday Pira. Kilala mo si Panday Pira? Ama ni Bong Rebel. Kilala niyo pa si Panday Pira? Hindi po. Si Fernando po? Hindi ko po. Hello! Masyado pong Panday Pira eh. Ito po si Panday Pira. Matanda na siya. Pinakilala ng isang senador. Buhay pa po siya ngayon? Hindi ko po alam. Patay na yata. Hindi ko na nakikita eh. Kilala niyo si Panday Pira? Hindi po. Baka po banda ron sa San Vicente. Kilala niyo po si Panday Pira? Ay, hindi. Wala akong kilalang Panday Pira. Kilala niyo po si Panday Pira? Naririnig ko pero hindi ko kilala. Hindi ko sino yon? Gusto namin siyang makilala. Kilala ko. Sino siya? Sino unang panday dito sa Apalit? Opo, kilala ko po si Panday Piras. Sa Kapalangan po siya, siya po yung unang gumawa ng cannonball para sa Pilipinas sa giyera natin. So, yan. Yun po yung talento ng Pilipino, yun.
So tayo meron na paggawa ng cannonball, gano'n. Babae pa siya na mandirigma, gano'n. Muslim. Oo, kilala ko. Lalaki siya. Siya ang gumagawa ng kanyon. Siyempre po, taga Pampanga po yun, alam ko. Sino po siya? Ayun pong gumagawa ng noon, unang panahon, alam ko, nang nag-aaral ko, yung gumawa ng yung mga kanyon. Kilala niyo po si Panday Pira? Ay, opo, kilala po namin si Panday Pira. Siya po yung kaunahang gumawa ng canyon po. And before po na nagawa yon, nakarating po dito yung mga Kastila. Ano ko yung mga ginagawa niya? Nung that time po, yung unang panahon, yung pong mga palang. Kasi po yung kapalangan, derived from the words palang. So, dun po siya nagsimula yung kapalangan. Sa Kapampangan po kasi, ang palang itak. Si Panday Pira ay ang kilalang panday na Pilipino na nabuhay noong panahong dumating ang mga Kastilang mananakop sa Pilipinas. Tinaguri ang first Filipino cannon maker. Ang kanyang pangalan ay kinilala hindi lamang ng mga Pilipino noon, kundi maging ng mga banyagang Kastila. Taong 1508 nang manirahan sa Maynila si Panday Pira at nagtayo ng isang pandayan sa may pampang ng Ilog Pasig. Ang kaharian ng Maynila noon na naliligiran ng malalaking bakod na troso ay pinaghaharian ni Raha Sulaiman. Nais niyang mabigyan ng proteksyon ng kanyang nasasakupan mula sa mga kaaway, kaya't pinakiusapan niya si Panday Pira na gumawa ng kanyon na ilalagay sa mga bakod na trosong ito. Mula dito ay naimbento ni Panday Pira ang lantaka, isang maliit na kanyon na pwedeng i-rotate sa bawat anggulo. Taong 1570, dumating ang mga Kastila sa pamumuno ni Conquistador Miguel Lopez de Legazpi at nasakop ang Maynila ng lusubin ito ni Martin de Goiti at ng puwersa ng mga Kastila. Natalo nila ang puwersa ni Raha Sulaiman at si Panday Pira ay tumakas na at nakarating nga sa Pampanga at nanirahan sa Sitio Kapalangan sa bayan ng Apalit. Dito sa Kapalangan, nagtayo uli si Panday Pira ng kanyang pandayan na ang kanyang mga produkto ay mga gamit sa pagbubukid. Ngunit sa Maynila ay natagpuan ng mga Kastila ang mga lantakas na ginawa ni Panday Pira. Pinasundo siya ni Legazpi mula sa Apalit at ibinalik sa Maynila upang gumawa ng mga kanyon para sa mga Kastila. Ang ilan sa mga ginawang kanyon ni Panday Pira ay inilagay sa mataas na pader na ginagawa noon ng mga Kastila na ipinalit sa mga bakod na troso ng mga Pilipino, ang intramuros. Bilang bayad sa kanya, si Panday Pira ay hindi na pinagbabayad ng tribute o buwis at hindi nakaranas ng pagmamalupit at pagpapahirap ng mga Kastila. Taong 1576, si Panday Pira ay namatay sa edad na 88 at ang kanyang pagkawala ay pinanghinayangan ng mga Kastila at natagalan pa bago sila nakatagpo ng isang panday na Espanyol na hahalili kay Panday Pira. Pero para sa mga banyaga, wala nang maaaring pumalit pa sa husay ng Pilipinong si Panday Pira. Ang husay at abilidad na ito ni Panday Pira sa paglikha ng mga produktong bakal ay nagpasalin-salin, hindi lamang sa Apalit, Pampanga, kundi maging sa iba pang bayan at lalawigan sa buong Luzon, mula sa mga bolo na ginamit sa himagsikan, sa kampit ng mga Tagalog, at sa balisong ng mga Batanggenyo. Hanggang ngayon, ang sining na ito ng pagpapanday ay binubuhay pa rin ng ating mga kababayan. Noong araw dito sa Apalit, may isang lugar na sikat, hindi lamang sa buong Pampanga kundi maging sa Maynila na rin at sa mga karatig na probinsya. Ito ang Puerto Sulipan na noong mga taong 1850s hanggang 1910s ang naging sentro ng malalaking negosyo sa bansa, ng politika at naging pasyalan at pahingahan ng mga nasa alta sosyedad ng mga panahong yun. At ang pinaka-prominente sa Puerto Sulipan ng mga panahong yun ay ang Casa Grande de Sulipan, na mas kilala ng mga Apaliteños bilang La Sulipenia. Ang bahay na bato na matatagpuan sa pampang ng Rio Grande de Pampanga na pag-aari ng mag-asawang Don Joaquin Arnedo Cruz at Doña Maria de la Paz Choco, isang kilalang sugar planter sa Pampanga. Dito ginaganap noon ang mga eleganteng pagtitipon na dinadaluhan ng mga matataas na opisyales mula sa Maynila at maging ng ilang banyaga at mga European royalties.
This is the sala de baile, Opo. the ballroom at the time. President Quezon is dancing here, you know. Yeah, during before the war, he's always here because my grandfather is the first elected governor of Pampanga, Macario Arnedo, and he's a friend of President Quezon. So, si President Quezon madalas po noon dito. Madalas dito, nagbabaile. Once upon nga, ginawa siya ng pagoda dyan. Opo. Pagoda, they're eating there. They serve lunch there. Tapos there is another pagoda with an orchestra, you know? With an orchestra. Even the Prince Alexis of Prussia came here. Prince Alexis of Prussia and the first civil American governor, William Howard Taft, stayed here. Yeah, they stay. Jose Rizal stayed here. Maybe Okay, you know these are that. the reason why you preserve the house. Until Which now. one? Which one? This house. Yeah, because my Because grandfather. many historical events. Yeah, because my grandfather is of royal blood. Yeah. And you Royal are blood. of royal Then- blood. No longer. Nobody stays here, only Larry. Yeah, nobody It's my stays first here. time to go to a house with this kind of flooring. Yeah. Bamboo. Ito po talaga ang flooring. no? Yeah, this one, this is the original, you know. Yeah. This one over here. No, this. Ang karangyaan at kasiyahan sa bahay na ito ay pinagpatuloy ng kanilang anak na si Don Macario Aryong Arnedo E. Sioco na naging governor ng Pampanga. Si Governor Arnedo ang naging instrumental sa paglipat ng capital ng Pampanga mula sa Bacolor papuntang San Fernando. Naitala rin sa kasaysayan na minsan na ring nakapasyal sa bahay na ito ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dito na tulog si Rizal. Ayan ang kama niya. Macarthur, Quezon. Kaya lang nung unang panahon, hindi sila mahilig sa picture-picture. Oo, kaya wala akong Wala silang picture. Yung mga lola, wala silang picture-picture noon. Dito, so ito talaga ay exact Ito bed siya, talaga. na hinigaan. Nung Hinigaan araw, ni Dr. merong Jose ano yan, Rizal. mga parting-karting. You know, according to, I do not know if it is true, Jose Rizal sa merkado. My grandmothers are mercados. They are married, the three Arnedos. Three Arnedo sisters married three Mercado brothers. And one of the love team is my lolo. And there is a rumor, the another Mercado brother went to Laguna. He married, with this, the mother of Jose Rizal. Chodora Alonso. That's why Jose Rizal is a Mercado, is not a Rizal. How long did he stay here in this house? Maybe months, yeah, months. It was even, you can even read that in the book Trials of Dr. Jose Rizal. This house is mentioned there. By the time That's you on the visited book. this house, did he already finish the Noli and Pili that time or not? Maybe, yeah, he did. Because he's already wanted from the Spaniards. Okay. No, now, the Spaniards, when they learned that Jose Rizal stayed in a house, somewhere, they will arrest those homeowners. But not this one, because they considered my grandfather, Joaquin Arnedo, above the law. Oh. They want to put this into a heritage house, but they want us to vacate it. Yeah, the state will take care of it.
Like what? Like the Jose Rizal's house in Laguna and the Aguinaldo house. So right now, the there's state. no marker. None. There's no marker. There's no marker. Yeah, but it's good that the family still preserves the house in the best way you can. Yeah. Okay, thank you very As much. much as possible, we want to preserve it. Yeah. Ang paglibot at pagpasyal sa loob ng bahay na batong ito ay nagpapanumbalik sa mga alaala ng mga eleganteng kasiyahang naganap noon sa bahay nito. Bagamat luma na at masasabing pinaglipasan na ng panahon, mababakas pa rin ang pagiging grandioso at elegante ng La Sulipenia o ang Casa Grande de Sulipan, ang isa sa pinagmamalaking landmark dito sa bayan ng Apalit. La Sulipenia. La Sulipenia is a palatial home. In that home, see, they were so rich so that if they have a social function, see, they would import ice from Mexico. See? And then that will be brought here to Pampanga River. See? And small boat can enter Pampanga River at that time. And the way to Mali is through Pampanga River. So Apalit is just a small town, but the people here, these Gonzaleses, they should be known in history. Pagpasyal namin sa Barangay Kapalangan, napansin namin ang maraming tindahan ng mga second-hand na pyesa at parts ng mga sasakyan. Akala nga namin napunta kami sa Banawe sa may Quezon City, na sikat na tindahan ng mga second-hand auto parts. Dahil nga gifted ang mga Apaliteños pagdating sa metalworks and design, isa sa mga naging hanap buhay ng mga kababayan natin dito ay ang pag-a-assemble ng mga sasakyan using second-hand na mga pyesa. At hindi lang basta second-hand, mga dekalidad na pyesa at auto parts ang ginagamit ng mga Apaliteños at magagarang sasakyan din ang kanilang inassemble. Sabi nga ng marami ng naging kliyente ng mga kababayan natin dito, mahuhusay na latero ang mga taga-Apalit. Isa pang pagawaan ng aming napasyalan dito sa Apalit at tulad ng mga metalworks na atin ang nakita, ang mga produktong ginagawa dito ay masasabi din nating work of art. Bukod sa mga produkto mula sa metal craft, meron din silang ginagawang produkto na talaga namang binubusisi at pinagtsatsagaan ng paggawa. Mula sa mga inukit na shells at taklobo o mother of pearl shell, nakagagawa ang mga kababayan natin ng mga decorative frames na talaga namang world-class ang dating at pwedeng ipagmalaki. Pwede ring ipangregalo ito sa mga kaibigan dahil akmang-akma ang design nito sa mga okasyon tulad ng weddings. Talagang kahanga-hanga ang ingenuity ng mga Pinoy. Sino nga bang mag-aakalang ang mga materyales na ginamit dito ay mula sa mga raw materials na kapag pinagsama-sama ay makakalikha ng obra maestra. Mula sa sentro ng Kabayanan ay naglakbay kami papunta sa agricultural area ng Apalit, ang Barangay Baluco.
Tulad ng ibang mga bayan at lungsod sa Central Luzon, ang Apalit ay isang kapatagan na sa pag-ikot ng iyong paningin ay halos puro malalawak na palayan at bukid pa rin ang makikita sa paligid. Sa lawak ng mga bukirin dito sa Apalit, may imagine na natin kung paano magiging masagana ang buhay ng mga kababayan nating magsasaka sakaling mahinog na ang kanilang mga itinanim na palay. Nakakatuwang pagmasdan ng luntiang bukid na nagpapakita lamang ng kasipagan at pagiging masikap ng ating mga kababayan. Tama nga ang sabi ng mga lolo at lola nating magsasaka, magsipag ka lamang, tiyak na hindi ka magugutom dahil mayaman ang ating mga bukid. Dito sa Barangay Balukok, sakali na dating tinawag na Pangulo at ngayon ay kilala na bilang Kabyaw Bakal, ay matatagpuan ng isang lumang kabyawang bakal o sugarcane miller na ginamit pa noong mga taong 1872. Ito ay nagsisilbing tagapagpaalala na ang lugar na ito noon ay nabuhay sa industriya ng pag-aasukal. Ang kabyawang ito o ang makinaryang ginagamit sa pagpitpit ng tubo ay nagpapatunay lamang na malawak noon ang taniman ng tubo sa dakong ito ng Apalit at masagana ang industriya ng asukal ng mga panahong yon. Mula sa mag-asawang Agustin at Florencia Lopez ay umunlad ang pag-aasukal dito sa Apalit. Ngunit dahil na rin sa pagbabago ng agrikultura at industriya sa bawat lugar, hindi na natili ang pag-aasukal dito sa Apalit. Kaya't ang mga lupang dating tinataniman ng tubo ay kinumberte na lamang bilang taniman ng palay. Ang kabyawang ito ngayon ay nagsisilbing landmark at nagpapaalala na minsan ay maunlad ang pag-aasukal dito sa Apalit. Ang isa sa sinasabing major na pinagkukunan ng kabuhayan at hanap buhay ng mga kababayan nating Apaliteño ay ang itikan o ang pag-aalaga ng mga itik. Okay. O ayan na, nakikita nyo po, napakadaming itik. Pinapauwi po sila nung may-ari dito sa kanilang bahay. Yan ay dahil isa ang itikan sa pinakapinagkukunan ng kabuhayan ng mga kababayan natin dito sa Apalit. Itikan o yung pag-aalaga ng itik. At napakarami po niyan dito sa Barangay Balukok. Dito pa rin sa Apalit, Pampanga. Paano po ba magpatakbo ng isang itikan? Mahirap po ba? Hindi naman po mahirap. Opo. Pagka po alam mo na yung pagpapatakbo sa pag-iitik, Opo. magaan naman po ang... Paano po ba ang ginagawa nyo? Bali ilang itik po ang meron? Ang inaalagaan ko po ngayon, 500 pesos. 500? Tapos sila po, alam po, hindi po sila naghihiwa-hiwalay, di po ba? Paano po ba sila kinokoman? Kasi napansin ko po kanina kung paano nyo sila pinauwi dito sa cage. Parang makita lang po nila kayo na natatakot na sila, alam nila na uuwi sila dapat. Ano po kasi yan parang meron silang leader pag tinaboy mo, kung saan pupunta yung sa doon na lahat sila. Ang pag-iitik po, pagka po kuwari nito, 500 ang inaalagaan kong itik. Araw-araw po, 500 ang kinikita mo. Dahil sa nangingitlog po sila. Nangingitlog. Araw-araw po sila nangingitlog. Tapos saan po natin dinadala yung mga itlog? Doon po sa may, po doon, balutan. Yung namimili ng ginagawang balot. Ang itlog po, yung ito po kasing yung malalaki, ginagawang balot, 650 po ang benta namin, 4 piraso. Okay. Pero kung kunyari maliliit po siya, Ano po yan, tinatawag na reject. reject. Okay, 5 piso na lang po yung, yun ang ginagawang itlog na pula. Paano naman po natin inaalagaan yung mga itik doon sa mga pagkain nila? Paano yung everyday life ng mga itik? Sa ganito po, nakakamenos kami ng pagkain dahil nakapawala lang sila. Pero pagka po sila ay nakapoultry na, ayun po, araw-araw talagang pinakakain mo yan.
paano po pagkagaya nito umuulan? Pag maaraw, okay, magtakbo-takbo sila, ganun. Pero pag umulan po, ano po yung mga Ala naman disadvantage? pong gustong-gusto nila po yung ulan, maliligo pa eh. Naglalangoy sila sa ano po, no, sa tubig talaga. Dito tayo ngayon sa loob ng kulungan ng mga itik. At kita nyo naman, nakakalat yung mga itlog nila. Mangunguha tayo. Ito yung mga ginagawang balot. Ang dami, oh. Diba? Kita nyo, di ba? Ang hirap din naman ng ganitong, mahirap din yung ganitong hanap buhay, ah. Biruin mo, mag-aalaga ka ng mga itik, pasusunurin mo lahat sa'yo yan. Pero, syempre, at the same time, masaya din. Kasi meron naman talaga tayong mga kabayan na mahilig mag-alaga ng mga ganitong klaseng hayop. At syempre, hindi lang basta sila mag-aalaga, mabubuhay pa sila dahil kikita sila. Dahil na rin dito sa mga produkto na dulot nitong mga itik na alaga nila. Okay. Ang isa pa sa pinagmamalaki ng mga tagapalit ay ang mga produkto ng kanilang mga itikan. At isa na nga rito ang famous na fried itik. Mabait na sambahayan ang nag-imbita sa amin para matikman ang masarap na fried itik dito sa Apalit, Pampanga. Pinapakuluan po siya Sa juice. Opo, sa juice. Pero may iba pang choices ng liquid na pwede siyang pakuluan. Kasi yung iba, di ba, yung soft drinks ginagamit. Opo, pwede rin po yun. Pero yung kung pagpapakulo talaga matagal. It takes 2 to 3 hours. Para lumambot. Pagka ganyang i-fry mo siya, gano'ng katagal yan? Basta pag nakita mo pong nag-brown na siya, yung ano na, medyo malutong na. Okay na siya. Ano daw tawag sa fried itik mo? Dito po, kilala po to na super itik. Super itik? Opo. So pag sinabi ko, pag pumunta ako ng Barangay Balukok, saan ho dito yung super itik, ituturo tong bahay nyo? Bakit kaya super? Super sarap? Opo. Bago ko tuluyang tikman itong super itik ni Nanay at ni Annalie, kasama ko si Nanay, syempre. Siya ang original cook ng super itik dito sa Barangay Balukok, di po ba? Manatin? Nga. Kaya nga pong kanin dyan, joke lang. Pang-ulam, pwedeng pang merienda, any time of the day, pwede niyong kainin. Kaya, tara na, kain na tayo. May isang lugar kaming pinuntahan dito sa Apalit na hindi lamang binusog ang aming mga mata sa kagandahan ng mga luntiang bukirin, kundi nagulat din kami sa dami ng mga inaaning tilapia sa mga palaisdaan dito. Bukod sa agrikultural at pag-aalaga ng mga hayop, masagana rin ang produksyon ng isda dito sa Apalit. At ang mga palaisdaang ito nagsusupply ng mga isda hindi lamang sa bayang ito, kundi maging sa mga karatig bayan at lalawigan.
Bukod sa tilapia ay nag-aalaga at nagpaparami rin ang mga palaisdaang ito ng mga isdang pang-export at pang-benta sa mga mamahaling restaurant. Eko pumalag. Yay! Ayan. Ayan ang laki ng pang-gaseous na nahuli namin. Kakainin po ba natin sa ngayon? Bagamat sa paglipas ng panahon ay nagbabago ang itsura ng isang bayan dahil sa pagbangon ng makabagong teknolohiya, ng industrialisasyon at komersyalisasyon, sinisikap ng Apalit na mapanatili ang aspetong agrikultural at pangingisda sa bayang ito. At tinutulungan ang mga kababayan nating mga magsasaka na mapanatiling mayaman at napapakinabangan ang mga bukirin at palayang ito. Ang Apalit ay isang farming and fishing town at ito ang mga pangunahing kinabubuhay ng mga mamamayan. Bukod pa ang ilang mga cottage industries na malawak at maunlad na rin sa bayang ito. At sa nakalipas na mga taon, naitatag na rin sa bayang ito ang mga commercial at manufacturing firms at di ilang negosyo at hanap buhay ang naibigay nito sa mga kababayan nating Apaliteños. At sa patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan, prioridad pa rin ang para sa kapakanan ng kanilang mga mamamayan. By improving our comprehensive land use plan, ini-improve namin ito para at least mapalakas yung industrial zone at saka yung agricultural zone. Naniniwala kami kapag ang lahat ng ito ay nagawa sa bayan ng Apalit, 10 years from now, ito yung magiging sentro ng kalakalan ng ika-4 na distrito ng Pampanga. Napatunayan naman po natin dito sa aming bayan na pride po naming mga Apaliteños ang mga cottage industries na inyong nabisita. At katunayan po niyan, ang aming ninuno pa na si Panday Pira, siya pong first cannon maker ng ating bansa. Ito po yung nagpapatunay na kung gaano kasipag ang mga Apaliteños. Kami po ay sinuwerte dahil talagang blessed po na meron po tayong kailugan na nagbibigay isda, mga hipon na nahuhuli, meron po tayong agricultural land na kung saan ay nakukuha natin ng masasarap na bigas, ang palay na matataba, at meron po tayong commercial area na kung saan ay napakalakas po ng ating financial banking industry. Ang pinakamaganda po sa Apalit ay lumilitaw ito as a gateway to Manila. Sa distrito po namin, ang sentro ng kalakalan ay sa Apalit. So kami po ay talagang nakikita ang progreso sa aming bayan. Plano po namin sa aming bayan ay pagpapalakas pa po ng mga industriya, ang pagpapayaman po sa aming mga likas na yaman, ang pangangalaga po sa aming kailugan at ang mga kinabukasan po ng aming mga kabataan. Sabi nga po nila, let us not economize the budget for education. Ang pinakatutok po ng aming local government is to establish a good education po sa ating pong mga kabataan para maging mas maganda po ang susi nila sa kanilang kinabukasan. At eventually po, magiging good future po sa bayan po ng Apalit ito. Kung ikukumpara sa ibang mga bayan, ay maaaring maliit lamang ang ambag ng Apalit kung pag-uusapan ay pampolitikal, panlipunan at pang-ekonomiyang ambag nito sa kabuuan ng lalawigan ng Pampanga. Ngunit napakayaman naman ang Apalit kung ang pag-uusapan ay kasaysayan at pamanang kultural. Bukod pa dito, ang kayamanang likas na ambag naman ng mga mamamayan nito. Ang kanilang pagiging masayahin, masipag, matulungin at masikap. Ang mga ito ang nagbibigay ng mas marami pang halaga at inspirasyon sa mga kababayan nating Apaliteños upang lalo pang sumulong at umunlad ang kanilang bayan. Ang mahalaga ay ang paglingon ng Apalit sa kanyang pinanggalingan. Sa isang simpleng pagsisimula bilang isang maliit na pamayanan sa gilid ng ilog ng Pampanga. Pinanday ng panahon, hinubog ng karanasan,
At sa kasalukuyang panahon ay nagpapatuloy pa ang Apalit sa kanyang pagtatagumpay. Isa na namang makulay at makasaysayang paglalakbay ang narating ng Landmarks. Sana sa inyong pagsama sa amin ay hindi lamang kayo nag-enjoy, kundi nabigyan pa namin kayo ng mahalagang impormasyon at kaalaman upang higit pa nating pahalagahan at mahalin ang ating bayan at kasaysayan. Hanggang sa muli po, samahan niyo pa po ang Landmarks sa mga susunod pa nating paglalakbay. Maraming salamat po! Landmarks would like to thank the following. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Noong unang panahon sa Pilipinas, bago pa man dumating ang mga Kastila, may isang panday na kilalang kilala dahil sa mga ginagawa niyang sandatang yari sa bakal at mga kanyon na ginagamit noon sa paglaban sa mga Chinese pirates at maging sa mga Spanish colonizers. Siya si Panday Pira at ang husay niyang ito sa paggawa ng mga nilikhang bakal ay ipinamana na niya sa mga kababayan natin sa bayang ito. Na ang pangalan naman ng bayang ito ay nagmula sa pangalan ng isang puno na matatagpuan noon sa paligid nitong Rio Grande de Pampanga. Na ang bayang ito na nagsimula bilang isang maliit na settlement sa pampang ng ilog, ngayon ay isa ng maunlad at sumusulong na bayan dito sa lalawigan ng Pampanga. Tara na! Samahan niyo kaming muli. Pasyalan natin ang mga kababayan nating magpapanday at balikan natin ang yaman at kultura ng bayan ng Apalit. Dito lamang po sa paborito ninyong travel and history show, ang Landmarks. Tinuturing na isa sa pinakamatatandang munisipalidad hindi lamang dito sa lalawigan ng Pampanga kundi maging sa buong bansa. Ang bayan ng Apalit ay nadiskubre ng mga Kastila noong 1582. 6 na dekada lamang ang nakalipas mula nang madiskubre ang Pilipinas ng mga kolonistang Kastila. Tinatawag na the Pampanga's Gateway to Manila at Blacksmith Capital of Pampanga, ang Apalit ay isang bayang sumulong at umunlad. At sa paglipas ng panahon ay sinisikap na mapanatili ang kinagisnang pamumuhay at kultura. Ngayon, ang Apalit ay isa ng first-class municipality at dahil nga nasa Central Luzon at sakop ng malawak na lupang sakahan, ito ay isang agricultural at industrial town na matatagpuan sa bandang silangang kanluran ng lalawigan ng Pampanga. Kung titingnan sa mapa, ang Apalit ay napapagitnaan ng dalawang lalawigan,
ang Pampanga at ang Bulacan. Dahil nga sa ito ay nasa boundary, maraming posibleng madaanan para makarating sa bayang ito. Mula sa NLEX ay pwedeng dumaan sa may Santa Rita exit o kaya naman ay sa may Plaridel Bypass Road sa may Balagtas, Bulacan at dadaan sa may Pulilan. Papunta naman ng Apalit. Pwede rin naman mula sa Baliwag o kaya naman ay sa may San Simon exit. Andito tayo ngayon sa isang footbridge dito sa isang area ng Apalit. Dito sa footbridge na to, mapapansin ninyo na merong dalawang highway dito sa gilid. Itong highway na to, itong NLEX. Minsan kasi pag napapadaan ako sa NLEX, napapansin ko tong mga ganitong footbridge, natanong ko pa nga sa sarili ko kung may dumadaan nga ba kaya talagang tao doon o ano bang gamit doon. Eto pala yon. Ang Apalit ay matatagpuan sa eastern portion ng probinsya ng Pampanga dito sa Central Luzon Region. Naliligiran ito ng mga bayan ng San Simon sa may north, Kalumpit, Bulacan naman sa south. Sa west naman ay ang mga bayan din ng Pampanga na Macabebe at Minalin. At sa east naman ay ang mga bayan ng Bulacan, ang Baliwag at Pulilan. Ang Apalit ay binubuo ng 12 barangay at ang topografiya nito ay isang flat terrain o kapatagan na hinahati ng Pampanga River na dumadaloy mismo sa gitna ng munisipalidad. Dahil nga ang Central Luzon ay nasa pampang ng ilog, pagsasaka at pangingisda ang pangunahing kinabubuhay ng mga Apaliteños. Bagamat marami na rin na mga industriya at business establishments dito sa Apalit tulad ng metalcraft at cottage industries, majority pa rin ang pagsasaka. Kaya naman kapansin-pansin ang malalawak na bukirin sa kapaligiran ng bayang ito. At sa pang-araw-araw na buhay at pamumuhay ng mga kababayan natin dito, talaga namang masasabi nating masipag at matyaga ang mga Apaliteños dahil alam naman natin kung gaano kahirap at katyaga na linangin at pagyamanin ang mga bukirin na ito. But generally, hindi lang ang pagiging masipag at masikap ang pinagmamalaking katangian ng mga kababayan natin dito sa Apalit. Ang kanilang pagiging masayahin at magiliw ang una nang sumalubong sa amin. Sino nga ba naman ang makakalimot sa warm welcome na isinalubong sa amin ng mga kababayan natin dito? Kita sa kanilang mga mukha ang mga ngiti at saya. Kahit pa nga sabihing dumaan sila sa matinding kalamidad bago pa man kami makapasyal dito sa kanilang bayan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, isinasabing umiiral na ang isang malawak na pamayanan sa dakong ito. Ang mga Malayan immigrants na nagsettle sa pampang ng Rio Grande de Pampanga ang sinasabing mga ninuno ng mga kababayan nating Apaliteños. Ang pag-iral ng bayan ng Apalit ay naitala as early as 1587, taon kung saan nakarating ang mga misyonerong Agustino sa dahong ito at nagsimulang ikumberte ang ating mga ninuno sa relihiyong dala ng mga banyaga. Pero ang opisyal na recorded foundation ng bayang ito ay naitala noong 1590 at mula noon ay itinatag na ang isang komunidad na pinamahalaan ng mga Kastila. Ang Apalit noong unang panahon ay binubuo ng 4 na encomiendas o maliliit na pamayanan. Ito ay ang Kapalangan, Apali o Pale, La Castilla at Kabambangan. Ang La Castilla ang ginawang town proper at binaglaon ay pinalitan ng pangalang San Juan Nepomuceno. Ang 4 na encomiendas na ito ang pinaka-nucleus noon ng pamayanan ng Apalit. Saan nga ba nagmula ang pangalang Apalit? Ayon sa ilang tala ng kasaysayan at maging sa mga nagpasaling-saling kwento ng ating mga lolo at lola, ito raw ay nagmula sa pangalan ng isang puno na kung tawagin nga noon ay Apalit. Nakilala na ngayon sa katawagang Pterocarpus indicus o Nara. Yan po ang ating pambansang puno. Nara ang tawag sa Katagalugan at Apalit naman ang tawag sa Kapampangan. Noon daw ay may isang pagkalaki-laking puno ng Apalit o Nara na matatagpuan sa lugar na ito, na dahil daw sa laki, ang yabong ng mga dahon nito ay kayang liliman ang halos buong komunidad. At ang katawan daw dahil sa laki ay hindi daw kayang mayakap ng 10 tao na magkakahawak ang kamay. O ano, na-imagine nila ba kung gaano kalaki ang puno ng Apalit na yon? Pero ayon sa mga sinaunang tala,
Ang malaking punong ito ng Narao Apalit sa pampang ng ilog ang sinasabing pinaka-landmark para sa mga travelers at merchants ng mga panahong yon. Di nga naglaon, ang lilim ng mayabong na punong ito ang naging palengke ng mga ninuno natin noon at naging maunlad ang kalakalan at palitan ng produkto mula sa mga karatig bayan sa dahong ito. Ang hanap nyo ba ay gulok, piko o asarol o kaya naman ay mga pangdekorasyon na gawa sa metal? Aba, kung pag-uusapan ay ang paglikha ng mga produktong gawa sa bakal o yung tinatawag na pagpapanday, number 1 dyan ang apalit. Yan ay dahil ang mga kababayan nating apalitenyos ay kilala bilang ilan sa mga pinakamahuhusay na panday. Maunlad at malawak ang industriya ng pagpapanday dito sa Apalit. At marami sa mga kababayan natin dito ay ito na ang kinagisnang hanap buhay. Ang pagiging blacksmith o panday. Isang barangay nga ang aming pinuntahan at nadiskubre namin na halos lahat ng kabahayan dito ay iron at metal craft ang negosyo. Mula sa pagpapanday ng mga kasangkapan, paggawa ng mga dekorasyon at iba't iba pang mga produkto na mula sa bakal at metal. Nakakatuwa ngang panoorin dahil kitang-kita namin kung papaanong ang isang simpleng bakal at metal scrap ay nabubuo at nagkakahugis. At sa pamamagitan ng malalakas na braso sa pagpapanday at sa masusi at maingat na pagdidisenyo ay nakakalikha ang ating mga kababayan ng mga produkto na talaga namang nakamamangha. Sabi nga, work of art. Pero ang pukpukan dito, nakakatulig man sa tenga ang lakas. Kapag pinakinggan mo ay parang music na rin sa pandinig. May tone at rhythm, lalo na kapag pinapanood ang kanilang pagpapanday. Na mula sa apoy at nagbabagang bakal ay makakalikha sila ng isang napakagandang produkto. Ang Baryo Kapalangan ay kinuha ang pangalan mula sa Kapampangan word na palang, na ang ibig sabihin ay bolo. Ang Kapalangan na ay lugar kung saan matatagpuan ang pandayan ng dakilang Filipino na si Panday Pira. Ngayon, ang industriya ng pagpapanday ay matatagpuan sa barangay ng Kapalangan, Kasinala at San Vicente dito sa Apalit. Sinasabing ang blacksmiths of Apalit ay tinuturing na mahuhusay na bolo maker dito sa ating bansa. Paano nga ay minanapa ng mga Apaliteño sa kanilang mga ninuno ang husay sa pagpapanday ng mga bolo at gulok. Ang bolo at gulok ang tinuturing na tradisyonal na sandatan nating mga Pilipino. Ginamit ito noon ng ating mga ninuno sa kanilang pakikipaglaban sa mga kaaway at sa mga banyagang gustong sakupin ang ating bansa noon. Sa mga lumang litrato nga, makikita natin, mapalalaki man o babae, may sukbit o may nakasabit na bolo sa kanyang bewang. Gamit na sa pang-araw-araw na pamumuhay, sandata at proteksyon pa sa kaaway. Pero ngayon, ang gulok at bolo ay ginagamit na lang ng mga kababayan natin na pamputol ng puno, pantabas ng damo, pambiyak ng buko at iba pa, lalo na yung mga nakatira sa kabundukan. Pero sa mga kababayan nating magsasakay, importante ito, lalo na yung tinatawag na karit o ginagamit sa paggapas ng palay sa bukid. Gulok, bolo, asarol, piko, sari-sari, lahat ng metal products nandito sa Apalit. Kaya kung papasyal kayo dito sa Apalit at balak nyong bumili ng mga kasangkapang bakal, tsak na matutuwa kayo. Ang daming i-offer sa inyo ng mga kababayan nating Apaliteños na nasa dugo ang pagpapanday. Alam nyo ba kung bakit mahuhusay na panday ang mga kababayan natin dito sa Apalit? Simple lang ang sagot dyan. Yan ay dahil ang mga Apaliteños ang pinamanahan ni Panday Pira ng kanyang pagiging mahusay na manlililok at manghuhubog ng bakal. Kilala nyo ba si Panday Pira? Sino nga ba siya? Ang mabuti pa, itanungin natin ang mga kababayan natin dito sa Apalit kung kilala ba talaga nila si Panday Pira.
Kilala mo si Panday Pira? Ama ni Bong Rebel. Kilala niyo pa si Panday Pira? Hindi po eh. Si Fernando po? Hindi ko po. Masyado pong Panday Pira eh. Ito po si Panday Pira, matanda na siya. Pinakilala ng isang senador. Buhay pa po siya ngayon? Hindi ko po alam. Patay na yata. Hindi ko na nakikita eh. Kilala niyo si Panday Pira? Hindi po. Baka po banda ron sa San Vicente. Kilala niyo po si Panday Pira? Ay, hindi. Wala akong kilalang Panday Pira. Kilala niyo po si Panday Pira? Naririnig ko pero hindi ko kilala. Hindi ko sino yon? Gusto namin siyang makilala. Kilala ko. Sino siya? Sino unang panday dito sa Apalit? Opo, kakilala ko po si Panday Piras. Sa Kapalangan po siya, siya po yung unang gumawa ng cannonball para sa Pilipinas sa giyera natin. So, yan. Yun po yung talento ng Pilipino, yun. So, tayong meron na paggawa ng cannonball, gano'n. So, babae pa siya na mandirigma, gano'n. Muslim. Oo, kilala ko. Lalaki siya. Siya ang gumagawa ng kanyon. Siyempre po, taga Pampanga po yun, alam ko. Sino po siya? Ayun pong gumagawa ng noon, unang panahon, alam ko, nang nag-aaral ko, yung gumawa ng yung mga kanyon. Kilala niyo po si Panday Pira? Ay, opo, kilala po namin si Panday Pira. Siya po yung kaunahang gumawa ng canyon po. And before po na nagawa yon, nakarating po dito yung mga Kastila. Ano ko yung mga ginagawa niya? Nung that time po, yung unang panahon, yung pong mga palang. Kasi po yung kapalangan, derived from the words palang. So, dun po siya nagsimula yung kapalangan. Sa Kapampangan po kasi, ang palang itak. Si Panday Pira ay ang kilalang panday na Pilipino na nabuhay noong panahong dumating ang mga Kastilang mananakop sa Pilipinas. Tinaguri ang First Filipino Cannon Maker. Ang kanyang pangalan ay kinilala hindi lamang ng mga Pilipino noon, kundi maging ng mga banyagang Kastila. Taong 1508 nang manirahan sa Maynila si Panday Pira at nagtayo ng isang pandayan sa may pampang ng Ilog Pasig. Ang kaharian ng Maynila noon na naliligiran ng malalaking bakod na troso ay pinaghaharian ni Raha Sulaiman. Nais niyang mabigyan ng proteksyon ng kanyang nasasakupan mula sa mga kaaway, kaya't pinakiusapan niya si Panday Pira na gumawa ng kanyon na ilalagay sa mga bakod na trosong ito. Mula dito ay naimbento ni Panday Pira ang lantaka, isang maliit na kanyon na pwedeng i-rotate sa bawat anggulo. Taong 1570, dumating ang mga Kastila sa pamumuno ni Conquistador Miguel Lopez de Legazpi at nasakop ang Maynila ng lusubin ito ni Martin de Goiti at ng puwersa ng mga Kastila. Natalo nila ang puwersa ni Raha Sulaiman at si Panday Pira ay tumakas na at nakarating nga sa Pampanga at nanirahan sa Sitio Kapalangan sa bayan ng Apalit. Dito sa Kapalangan, nagtayo uli si Panday Pira ng kanyang pandayan na ang kanyang mga produkto ay mga gamit sa pagbubukid. Ngunit sa Maynila ay natagpuan ng mga Kastila ang mga lantakas na ginawa ni Panday Pira. Pinasundo siya ni Legazpi mula sa Apalit at ibinalik sa Maynila upang gumawa ng mga kanyon para sa mga Kastila. Ang ilan sa mga ginawang kanyon ni Panday Pira ay inilagay sa mataas na pader na ginagawa noon ng mga Kastila na ipinalit sa mga bakod na troso ng mga Pilipino, ang intramuros. Bilang bayad sa kanya, si Panday Pira ay hindi na pinagbabayad ng tribute o buwis at hindi nakaranas ng pagmamalupit at pagpapahirap ng mga Kastila. Taong 1576, si Panday Pira ay namatay sa edad na 88 at ang kanyang pagkawala ay pinanghinayangan ng mga Kastila at natagalan pa bago sila nakatagpo ng isang panday na Espanyol na hahalili kay Panday Pira. Pero para sa mga banyaga, wala nang maaaring pumalit pa sa husay ng Pilipinong si Panday Pira. Ang husay at abilidad na ito ni Panday Pira sa paglikha ng mga produktong bakal ay nagpasalin-salin, hindi lamang sa Apalit, Pampanga, kundi maging sa iba pang bayan at lalawigan sa buong Luzon, mula sa mga bolo na ginamit sa himagsikan, sa kampit ng mga Tagalog, at sa balisong ng mga Batanggenyo.
Hanggang ngayon, ang sining na ito ng pagpapanday ay binubuhay pa rin ng ating mga kababayan. Noong araw dito sa Apalit, may isang lugar na sikat, hindi lamang sa buong Pampanga kundi maging sa Maynila na rin at sa mga karatig na probinsya. Ito ang Puerto Sulipan na noong mga taong 1850s hanggang 1910s ang naging sentro ng malalaking negosyo sa bansa, ng politika at naging pasyalan at pahingahan ng mga nasa alta sosyedad ng mga panahong yun. At ang pinaka-prominente sa Puerto Sulipan ng mga panahong yun ay ang Casa Grande de Sulipan, na mas kilala ng mga Apaliteños bilang La Sulipenia. Ang bahay na bato na matatagpuan sa pampang ng Rio Grande de Pampanga na pag-aari ng mag-asawang Don Joaquin Arnedo Cruz at Doña Maria de la Paz Choco, isang kilalang sugar planter sa Pampanga. Dito ginaganap noon ang mga eleganteng pagtitipon na dinadaluhan ng mga matataas na opisyales mula sa Maynila at maging ng ilang banyaga at mga European royalties. This is the sala de baile. The ballroom at the time. President Quezon is dancing here, you know. Yeah, during before the war, he's always here. Because my grandfather is the first elected governor of Pampanga, Macario Arnedo. And he's a friend of President Quezon. So, si President Quezon madalas po noon? Madalas dito, nagbabaile. Once upon nga, ginawa siya ng pagoda dyan. Pagoda, they're eating there. They serve lunch there. Tapos there is another pagoda with an orchestra, you know? With an orchestra. Even the Prince Alexis of Prussia came here. Prince Alexis of Prussia and the first civil American governor, William Howard Taft, stayed here. Yeah, they stay. Jose Rizal stayed here. Maybe Okay, you these know are that. the reason why you preserve the house. Until Which now. one? Which one? This house. Yeah, because my grandfather. Because many historical events. Yeah, because my grandfather is of royal blood. Yeah. And you Royal are blood. of royal And then- blood. No longer. Nobody stays here, only Larry. Yeah, nobody It's my stays first here. time to go to a house with this kind of flooring. Yeah. Bamboo. Ito po talaga ang flooring. No? Yeah. This is the original, you know. Yeah. This one after here. No, Ang karangyaan at kasiyahan sa bahay na ito ay pinagpatuloy ng kanilang anak na si Don Macario Aryong Arnedo E. Choco na naging governor ng Pampanga. Si Governor Arnedo ang naging instrumental sa paglipat ng capital ng Pampanga mula sa Bacolor papuntang San Fernando. Naitala rin sa kasaysayan na minsan na ring nakapasyal sa bahay na ito ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dito natulog si Rizal. Ayan ang kama niya. MacArthur, Quezon. Kaya lang nung unang panahon, hindi sila mahilig sa picture-picture. Oo, kaya wala pong Wala silang picture. Yung mga lola, wala silang picture-picture noon. Dito, so ito talaga ay exact Ito bed siya, talaga. na hinigaan. Nung araw, merong ano yan, mga parting-karting. You know, according to, I do not know if it is true, Jose Rizal sa merkado. My grandmothers are mercados. They are married, they are Arnedos. Three Arnedo sisters married 3 Mercado brothers. And one of the love team is my lolo.
And there is a rumor, the another Mercado brother went to Laguna. He married, with this, the mother of Jose Rizal. Chodora Alonso. That's why Jose Rizal is a Mercado, is not a Rizal. How long did he stay here in this Maybe months, months. It was even, you can even read that in the book Trials of Dr. Jose Rizal. This house is mentioned there. By the time That's you on the visited book. this house, did he already finish Noli and Fili that time or not? Maybe, yeah, he did. Because he's already wanted from the Spaniards. No, now, the Spaniards, when they learned that Jose Rizal stayed in a house, somewhere, they will arrest those homeowners. But not this one, because they considered my grandfather, Joaquin Arnedo, above the law. They want to put this into a heritage house, but they want us to vacate it. Yeah, the state will take care of it. Like the Jose Rizal's house in Laguna and the Aguinaldo house. So right now, the there's state. no marker. None. There's no marker. There's no marker. Yeah, but it's good that the family still preserves the best way you can. Yeah. Okay, thank you very As much. much as possible, we want to preserve it. Yeah. Ang paglibot at pagpasyal sa loob ng bahay na batong ito ay nagpapanumbalik sa mga alaala ng mga eleganteng kasiyahang naganap noon sa bahay nito. Bagamat luma na at masasabing pinaglipasan na ng panahon, mababakas pa rin ang pagiging grandioso at elegante ng La Sulipena o ang Casa Grande de Sulipan, ang isa sa pinagmamalaking landmark dito sa bayan ng Apali. La Sulipena. La Sulipena is a palatial home. In that home, see, they were so rich so that if they have a social function, see, they would import ice from Mexico. See? And then that will be brought here to Pampanga River. See? And small boat can enter Pampanga River at that time. And the way to Mali is through Pampanga River. So Apalit is just a small town, but the people here, these Gonzaleses, they should be known in history.